Maganda, matalino, at determinado. Yan si Louie Zepeda. Isang dalagang nasa rurok na ng kanyang karera, nang kapitan siya ng isang karamdaman at tila buto ng kadiliman, na tuluyang lumukob at naging sanhi sa tuluyan ng pagkawala ng kanyang paningin. Paano nga ba niya haharapin ang bukas kung wala na siyang naaaninag, kundi ang makapal na lambong na bumalot sa kanyang kinabukasan? Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po si Christy Fermin at ito po ang inyong Real Confessions. Ngayong gabi po ay samahan nyo kaming balikan ng iba't ibang kulay sa kwento ng buhay ni Louie Zepeda sa istoryang pinamagatang Hindi Bulag ang Pag-ibig. Hi, Louie. Ha? Sobrang liwanag. Pwede po ba papatay ng mga ilaw? Patay naman yung ilaw, anak eh. Yung mga bintana po, baka po nakabukas. Nakasarado ang mga kurtina, anak. Hindi. Bakit puro puti? Uy. Pa, Oo, anak, nandito ako. maliwanag talaga. Baka naman maraming nakabukas na ilaw. Yung bintana, pakisara lang, please. Nasisilaw kasi ko eh. Marcus? Bakit ganun? Maliwanag lang talaga. Okay ka lang, Louie. Mama! Louie, anak. Papatanungin mo naman yung... Huwag ka matakot, Louie. Louie, okay ka lang, Louie? Puro liwanag, ma! Isarin niyo yung mga bintana, please. Masakit sa mata. I experienced 3 confinements. Unang confinement ko, sabi typhoid fever lang. Pag uwi ko, bumagsak ako dun sa kinauupuan ko. After 1 week, tinignan lang na bumaba yung temperature ko. Pinauwi na naman ako, discharge na kaagad. Tapos, hindi pa natatapos yung araw na yun, bumagsak na naman ako sa kinalalagyan ko. Mr. Zepeda? Ano po resulta? Tuberculosis meningitis. Huh? Ibig pong sabihin pinasok ng bakterya ang kanyang utak. Mabuti na lamang po at malakas ang resistensya ng inyong anak. Kaya kinaya niya ang bakterya ang pagkalat nito sa kanyang utak. Ayon sa resulta ng MRI at CT scan, may namumuong nana sa utak niya. Kaya nag-activate ang mga bakterya nito. Kinakailangan po natin siyang saksakan ng gamot sa lalong madaling panahon para mapigilan ang activity ng mga bakterya nito. Yun po ba ang dahilan kung bakit puro liwanag lang ang nakikita niya? Oo, Mr. Zepeda. Medyo severe na kasi ang onset ng mga bakterya sa kanyang utak, kaya siya nagkagano. Dok, gawin niyo po lahat na makakaya niyo. Kahit magkano po, tulungan niyo po. Pagalingin niyo po ang anak ko. Tatapatin ko na kayo, Mrs. Masyado pong delikado ang kanyang kalagayan. At kapag tinurukan naman natin siya ng gamot, maaari po itong magkaroon ng side effect. She might have a temporary blindness. Mabubulag ang anak namin? About 3 to 6 months. At babalik din ang kanyang mga paningin. Nakahanda po ba kayong sa mga sitwasyong gano'n? Dok, gawin niyo po. Tulungan niyo po anak ko. Huwag niyo po siya pababayaan. Si Zepeda, sa ngayon yun lang po ang nakikita kong option. Kapag hindi mo natin ginawa yun, baka tuluyan ang mawala sa inyo ang inyong anak. I'm sorry. Sige po. Marcus, natatakot talaga ako. Huwag kang matakot. Hindi kita iiwan. Nandito lang ako. Paano kaya kung tuluyan akong mabulag? Louie, hindi ka mabubulag. Gagaling ka. Tsaka isa pa, marami ng teknolohiya ngayon. Kaya
Huwag kang mag-alala ha, manalig tayo. Magtiwala tayo sa Diyos na sana malampasan natin ang lahat ng ito. Hindi ka mabulag ha. Bakit wala pa rin ako nakikita? Ano ho ba talaga nangyayari? Meron ho ba kayo hindi sinasabi sa akin? Anak, hindi ko rin alam eh. Kasama ng papa mo, doktor. Hintayin natin na lang, ha? Marcos, kanina nahihirapan na naman akong gumalaw. Hindi ko magalaw yung bato ko kanina. Huwag kang mag-alala ha. Hintayin muna natin ang doktor. Kasi nahihirapan na ako. Ang tagal-tagal ko na nagtitiis. Wala pa rin pagbabago. Ano na ba nangyayari, ma? Louie, relax lang tayo, ha? Sabi nila 6 na buwan lang makakakita na ako ulit. Pero bakit ganito yung nangyayari? Walang pagbabago. Puro liwanag pa rin ang nakikita ko. Nasisinaw ako. Wala. Ayun na sila. Pa? Papa? Sorry, anak. Sorry. Bakit kayo nagsasorry? Anong meron? Hindi ko na naiintindihan yung nangyayari. I'm deeply sorry, Iha. Kinailangan kang turukan ng gamot noon dahil lumalala na ang pagkalat ng nanga at bakterya sa utak mo. Unfortunately, hindi na kinain ng katawan mo ang mga gamot. May naiwan pa rin nana sa utak mo. At ito ang naging dahilan ng panibagong bacterial buildup. I'm sorry, Louie, pero magiging panghabang buhay na ang pagkabulag mo. Mama, hindi totoo yan. Hindi ako mamumulat. Sabi niya 6 na buwan lang magagaling. Mama, magagaling ako, di ba? Sabi ni Doktor 6 na buwan lang. Hindi ako mamumulat. Sabihin niyo, hindi totoo yan. Hindi ko kaya. Hindi totoo yan. Nagsasabi ako. Wala pa rin ako. Mama!